Oy, magandang araw mga master. Ngayong araw pag-uusapan natin mga master. Nahihilig ka ba sa bisikleta? Kung nahihilig ka sa bisikleta at hindi mo pa alam kung ano yung bisikletang dapat mong gamitin, para sa itong video na daw master. Kaya kung interesado ka rito, nako, standby ka lang. Pag-uusapan natin yan kung ano yung bisikleta na may re-recommend ko para sa'yo. At ayun na nga mga master, ako po si Papa Jack at narito kayo ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Kung nahihilig ka sa pagbibisikleta kagaya ng mga kasama mo, kagaya ng mga kaibigan mo at naiinggit ka sa kanila, ay siguro oras na para ikaw ay magbuo o bumili ng bisikletang nararapat para sa'yo. Pero syempre, may mga konsiderasyon na kailangan mong isipin bago ka bumili ng bisikleta. Kasi mamaya, may mga pagkakataon na tayo ay nagbibisikleta, pero hindi naman yun yung genre o yung tipo, type o discipline ng bisikleta na gusto natin. Pero dahil gusto natin, kasama yung mga kaibigan natin, napipilitan tayong gumaya ng bisikleta na meron sila, na kagaya ng sa kanila. Pero, ano nga ba yung dapat nating isip bago tayo bumili ng bisikleta natin? Merong iba't ibang klaseng bisikleta na nauuso or dati na ang uso. May mga bisikleta na dapat particular lang doon sa track na yun. Okay, meron tayong mga bisikleta na kung tawagin ay MTB. Meron tayong bisikleta na kung tawagin ay gravel bike. Meron tayong road bike, meron tayong touring bike, hybrid, fat bike, at fixie. Fixie at single speed. Yan ang mga discipline at yan ang mga karaniwang type ng bisikleta na nakikita natin sa kalsada ngayon. Pero ano nga ba yung bagay para sa'yo? Unang-una mong iisipin, ano nga ba ang kakayahan ko bilang nagsisimulang siklista? Number 1, kung gusto mo ng speed, ang unang-una mong hahantingin ay road bike. Dahil si road bike, na-imbento siya para sa speed. Built siya para sa speed. Kaya meron siyang crank na 50/34. Kung kinakapos ka sa 50/34, meron siyang mas mataas pa na crank kung tawagin. At sa road bike, meron niyang tinatawag na carbon, titanium, at meron siyang aluminum. Magdedepende lang yan sa budget mo kung magkano yung budget mo. At sumunod naman, kung ikaw naman ay mahilig sa mga kabundukan, MTB ang nararapat para sa iyo. Sa MTB may iba't ibang discipline din sa MTB. Meron tinatawag na DJ bike o dirt jump, meron tinatawag na downhill bike, meron tinatawag na trail bike. Karaniwan ng mga nakikita natin dito is trail bike. Hindi natin masyado nakikita sa kalsada yung tinatawag na jumper o downhill bike dahil yun yung mga enduro bike kasi hindi siya design para sa road. Although may mga nakikita naman tayo na may mga full suspension. Ibig sabihin ng full suspension, yung mismong frame may suspension bukod sa harapan. Okay? Kung trip mo naman yung ganon, ate, kuya, pwede kang bumili ng ganon kahit hindi yun yung trip ng mga kasama mo. Karaniwan yung mga ganong bisikleta ay yung tinatawag na extreme sports. Okay? Extreme sports. Yung downhill, jumper, enduro. Pero MTB trails, karaniwan mo na nakikita yan na umaahon sa mga kabundukan. At pagdating naman kung gusto mo naman mabilis, at the same time, hindi naman siya ganun ganun kamahal. Pwede ka mag-setup ng hybrid bike. Mga hybrid bike, karaniwan yung mga hybrid bike na makikita natin. Yan yung mga MTB na pinapalitan ng fork, tapos pinapalitan ng mas manipis na goma. Yung hybrid bike, karaniwan nagre-range siya ng mga 20 to 30,000. Depende sa setup na gagawin mo. Pero, ang kagandahan nun, pwede mong i-setup yon pambundok o kahit pa naka-rigid fork. Pwede mo siyang palitan ng langgoma na mas may grip kung tawagin. Yun yung mga may knobs para kumapit dun sa trail tracks. At sumunod naman, kung ikaw naman ay talagang extreme at talagang medyo adventurous ka, bumuo ka ng fixie. Bumili ka ng fixie. Marami mga affordable na fixie ngayon. So yung mga fixie na karaniwan natin nakikita, yun yung mga walang brake. Ate, kuya ha, magkaiba rin yung fixie tsaka yung single speed. Yun yung mga makikita natin mga kabataan ngayon na nakikita mo na
walang preno. Kaya kung magpipiksi ka, dapat may proper training ka at palagi ka magsuot ng helmet. At sumunod natin, syempre, kung mahilig ka naman sa hindi pangkaraniwan, fat bike. Yung fat bike natin, mga master, karaniwan yung fat bike, ginagamit yung pang touring lang. Okay, pang touring lang talaga siya. Pang chill ride. Kasi hindi naman built si fat bike para sa speed. Kasi karaniwan ang mga crank niyan is 1x lang na 32 or 34. Kung gusto mo ng head turner ka, gumamit ka ng fat bike. At kung gusto mo naman mag-enjoy at ma-enjoy ang kalikasan, nature, gusto mo ng mahaba ang biyahe, yung tipong makikita mo yung napupuntahan mo, kagaya ko, ako ay isang tourer. Okay? Kung mapapansin nyo naman sa ating YouTube channel, ako ay isang tourer. Mula sa bahay ko, binabike ko kung saan-saan. Sa Baguio, Batangas. Yan yung mga tinatawag na cycling tourer. Traveler, kung tawagin. Iba rin ang genre niyan, iba rin ang discipline niyan, mga master na. Ate, kuya ha, iba ang discipline ng touring bike. Ang mga touring bike, karaniwan, may mga rack yan, front and rear. Okay, bukod pa sa frame bag nila. So karaniwan yan, mas loaded yan kumpara sa mga hobbies lang na nagma-mountain bike na may nakakarga na pang bike packing. Sa bike packing, talagang magkaiba silang discipline. Alright? At pagdating naman sa bike packing, mabalik tayo sa bike packing. Sa bike packing, karaniwan ginagamit MTB. Bakit nga ba karaniwan MTB? Kasi yung MTB, napaka-versatile ng MTB eh. So, maglalagay ka lang pwede kang maglagay ng saddle bag, pwede kang maglagay ng rack, pwede kang maglagay ng handlebar bag. Bukod doon, yung setup na yun, talagang nakaset yung bike na MTB or kahit na ano pa man na bisikleta, basta kakabitan mo lang siya ng mga bags na aangkop sa pangangailangan mo. Dadalhin mo yung mga tent, dadalhin mo yung mga damit mo, yung mga tools mo, mga extra damit mo, hammock, kung ano-ano. Dadalhin mo yon at iloload mo yon sa bike mo na nakasetup sa bike packing. Kung yun ang trip mo. Kung ang trip mo naman ay long ride, hindi bakbakan, hindi siya packing, hindi siya mahaba ang biyahe, gumamit ka ng gravel bike. Napaka-versatile ni gravel bike. Bakit ko nasabi napaka-versatile ni gravel bike? Kasi yun ang gamit ko. Si gravel bike ang gamit ko. So, ginagamit ko siya sa bundok, ginagamit ko siya sa patag, ginagamit ko siya sa touring, ginagamit ko siya sa bike packing. So, depende na lang sa'yo kung paano mo siya isi-set up, kung lalagyan mo siya ng rack, lalagyan mo na siya ng saddle bag, depende sa'yo. Pwede mo siyang kargahan ng crank na mas malaki na pwede na kagaya nung sa road bike. So, mag-a-adjust ka, pwede kang mag-50, pwede kang mag-46. Kasi meron tinatawag na 46 na 2x, 46x30 na GRX. Meron tinatawag na 50x34, pero usually ginagamit yun pang road bike. Pero yung iba ginagamit kapag halimbawa gravel bike ang ginagamit nila, naka 1x setup sila, 40 o 42 na 1x. Pag sinabing 1x, isang plato lang, isang crank lang. Tapos sa likod, ginagamitan nila ng mas malaking cogs o tinatawag natin dati, hanggang ngayon naman, sprocket. Na merong 11, 12, 10, 9, 10, 11, 12 speed kung tawagin. At kung gusto mo naman ng basic, pwede mong madala sa tren, pwede mong madala sa kung saan, karga mo sa sasakyan mo, tapos good to go na kagad, gumamit ka ng folding bike. Kung hindi mo naman interest na palaging sumama at hindi mo naman kayang sumama palagi sa mga kaibigan mo, just enjoy mo lang yung pag-ride, gamit ka ng folding bike. Maraming iba't ibang klaseng mga folding bike ngayon na naglalabasan. Napakamura at yung iba naman napaka high-end dahil syempre sa kanyang mga components, at the same time sa uri ng material na ginamit dun sa folding bike na yun. Pwede kang gumamit ng mga Brompton, pwede kang gumamit ng mga Prius, pwede kang gumamit ng mga Dayton, lahat, marami ka pa naman makikita, pwede kang gumamit ng Tern. So may mga bags din na lagayan yan. Pwede mo ring i-setup ng may bags, pwede mo ring i-setup ng walang bags. O kung gusto mo ng chill ride lang. Kasi ang kagandahan sa folding bike, kung halimbawa naman tatrabaho ka, halimbawa Makati,
pwede mo siyang isakay sa MRT. Ifo-fold mo lang siya, tapos good to go na kagad sa MRT. Tapos pagbaba mo ng MRT, good to go ka na ulit. So ayun lang, ganun lang kasimple mga master, di ba? Napakabilis lang ng episode natin na to. So ngayon, kung nagpaplano ka, ay good luck sa'yo. Basta palagi mong tatandaan, kahit na ano pang bisikleta yan, kahit na ano pang brand yan, at kahit gaano pa kamahal yan, basta ang mahalaga, magsaya ka at i-enjoy mo ang pagbibisikleta. At palagi mong tatandaan, ha, ate, kuya, suot ng helmet, pagsuot ng tamang kasuotan pag tayo ay nagbibisikleta para iwas disgrasya at iwas na rin sa mga anumang insidente na maaari nating kaharapin sa kalsada. Hanggang dito lang muna po tayo mga ate, kuya. Maraming salamat nga pala sa Pack Gear Outdoor, maraming salamat sa Rock and Roll, maraming salamat sa Stingray Therapeutic Spray, at maraming salamat Roosevelt Bicycle Center. Paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ako sa Bike Talk with Papa Jack. Siya nga pala, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating Facebook page tsaka sa ating TikTok. Follow na kayo doon, ha? Ako po si Papa Jack. Bike Talk with Papa Jack. Type nyo lang po doon. At palagi mong tatandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao!